Ilang kongresista ang pag-archive ng Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala naman ang ilang senador na patay na ang kaso kahit sabihing pwede pa itong buhay. Sa gitna ng mga diskusyon, nag-aanda pa rin ang defense team ni Vice President Duterte. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Protesta ang isinalubong ng iba't ibang grupo. Isang araw pagkatapos i-archive ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 19 na senador ang bumoto pabor dito, kabilang si Senate President Cheese Escudero. Let history, Mr. President, record that in this moment, which shows the Constitution, which shows the rule of law by defending the integrity of the Supreme Court and maintaining the system of checks and balances under our Republican system of government. To the House of Representatives, I say, do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of a few who did things haphazardly, gravely abused their discretion, and violated due process rights under the Constitution. The Senate is not your playground. Apat naman ang hindi pumabor na i-archive ito, sina Senate Minority Leader Tito Soto, Senadora Riza Ontiveros, at mga miyembro ng mayorya na sina Senador Kiko Pangilinan at Senador Pam Aquino. Nag-abstain naman si Senador Panfilo Lacson. In-archive ito ng Senado alinsunod sa ruling ng Korte Suprema na null and void ang Articles of Impeachment sa simula pa lamang dahil labag ito sa one-year bar rule at may mga hindi nasunod sa proseso ng Kamara. Ano nga bang ibig sabihin kapag sinabing ng archive ang Articles of Impeachment? Ayon sa ilang senador, para itong itinabi na pwedeng ilabas o buhayin muli. Pero para naman sa iba, mistulang patay na ang impeachment. I know for a fact, once it is archived, it is dead. Yes, it's dead, but it's not really buried. But yes, it's dead. In effect, because it's in the archive. But sabi nga ni Justice Ascuna, pwede na mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Pag in-archive, kahit hindi pa patay, napakahirap ilabas sa archives. Kailangan pa mag-majority vote. Pag sinabi ng Korte Suprema, we are reconsidering the written decision, ay di bubuhayin ulit. Napakasimple naman dun. Ang pag-archive ng Senado sa Articles of Impeachment, pinatikos ng ilang kongresista. Hindi po ibig sabihin dahil immediately executory, final na. Kasi nga, meron pang motion for reconsideration. Nakakahiya ang desisyon ng Senado. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. The Senate decided to become a Duterte Senate. These senators will go down in our Philippine history as cowards, no? Mga senaduwag. Tinawag naman ni House Speaker Martin Romualdez na paglilibing ang naging hakbang ng senador. Hindi raw ang paghahain ng impeachment ang minadali, kundi ang paglilibing nito. Ayon kay Romualdez, aktibo pa ang kaso at hiningan pa ng korte ang mga respondent na kanilang tugon sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Pagpuna pa ni Romualdez, binato raw sila ng mga personal na pag-atake at akusasyon at pangmamaliit sa kanilang constitutional duty para palabasing paglalaro lang ito sa kapangyarihan. Hindi lang daw ito unfair, kundi mapanganib din dahil pinahihina nito ang tiwala ng publiko sa checks and balances sa isang demokrasya. Pinalagan din ng ibang kongresista ang payag ng ilang senador na pamumulitika at pagkontra lang kay Duterte ang impeachment. The family name is just accidental. Alam po natin yan at kailangan alam as yung- public alam yung officers, gago we pa. need to make ourselves Nagkataon na. accountable. Ano nga ba ang susunod na hakbang ng Kamara? Antayin po muna natin ang resulta ng MR. Para sa amin, hindi pa po tapos yung laban. Tuloy rin daw ang paghahanda ng kampo ng bise. Kinahanglan pangandaman ang tanan na posibleng may tabo. So possibly, wala na kabalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga file na po impeachment. That will be another opportunity to answer. Ayon sa bise, kailangang respetuhin ang desisyon ng Senado. Kung mauna ang desisyon sa majority sa members of the Senate, everyone must follow and respect that decision of the Senate. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na
sa GMA Integrated Okay, News sa YouTube mag-subscribe na, no? para sa iba't ibang ulat sa ating bansa. Okay. Opinion This pa, is no? the latest blood sugar, blood pressure, and blood oxygen. Ah, hindi ko na maintindihan ng ating gobyerno. Alin ba ang tama talaga, no? Pero sa aking opinion, sa aking opinion, ang usapan dito, bakit si Inday Sara lang ang nakita nila na nagnakaw sa intelligence pan? Di ba parang it's unfair? 125 million lang yon, then yung 4 point something billion hindi nakikita. To be fair, dapat lahat ng intelligence community ipatawag para ang taong bayan mayroon silang basihan ano ang nangyari now. Kung isa lang ang pinapahayag natin, ang pinapakita natin ay naimbestigahan, dalawa lang kasi yan eh. It's either yung mga Makamarcos talagang Inday Sara nagnakaw, tapos yung mga Maka Duterte ay mag-isip rin na talagang magnanakaw, or yung neutral makakabig doon sa corruption na tinatawag. Pero sa aking opinion, kumbaga tuldok lang yon. Sabi natin ninakaw, tuldok lang yung ninakaw. Pero yung dambuhala na nawawalang intelligence pan, hindi nila nakikita. Hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maintindihan ang gobyernong ito. Hindi nila inaamin na gusto lang nilang sirain ang mga Duterte. Gusto lang nilang sirain ang mga Duterte para by 2028 wala silang kalaban na mahigpit na kalaban. Yun ang katotohanan. Dahil gusto nila sila lang ang hawak ng gobyerno. Parang katulad rin yung sa tatay niya kay Marcos Sr. Ganun rin. Alam sa totoo lang, nakakainit, nakaka-high blood, gusto ko nang magwala, gusto ko nang manahimik, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Kayo, ano ang masasabi nyo? Kayo, ano ang masasabi nyo mga kaibigan ko? Ano ang masasabi nyo? Kasi kailangan natin may position tayo dito sa sitwasyon na nangyayari sa ating hindi po pwedeng wala tayong pakialam. Kasi kinabukasan ng ating mga apo ang nangyayari sa ating bansa kung hindi tayo nakikialam. Nakaka-high blood lang talaga sa totoo lang mga kaibigan. Nakakapag-init ng dugo, Nakakapag-init ng dugo. But anyway, kayo yan sa inyo yan, Pero ako talaga hindi ko makakaya. Kaya nga sa opinion ko, kung kinakailangan magwala na tayo, magwala. Kasi nga wala na lukwan na lang yung awayan sa Senado, wala kung ikaw ay walang ganong kalaman o walang prinsipyo, gaganong ka, hindi mo na alam kung saan ka titingin, kung sino ang papaniwalaan mo, kung wala kang panindigan o kaya wala kang alam sa nangyayari o sa batas. Nako, ganun ka na lang. Sa mahihilo ka na lang. Ganun ang nangyayari sa atin. Pero kung may prinsipyo ka, diretso lang tingin mo. Alam mo ang tama. Alam mo rin ang gagawin mo. In case na mapunta tayo sa anumang problema sa ating bansa. Ako, nanggigigil na nga ako Kaya nga lang nag-iisa lang naman ako. O ilan lang tayo nanggigigil. So, hindi rin yan mapapansin. Mababaliwala lang yan. Ang dami tayong umaalma, pero karamihan naman sa ating keyboard warrior. Hinahanap ko kayo, hindi naman kayo nagpapakita. Anong gagawin natin? Pero sa totoo lang, marami na rin ako nakikita. Kaya lang kulang pa.
Marami na ako nakita na mayroong sariling panindigan, may prinsipyo sa buhay, ano. Hindi yung puro keyboard warrior tayo, tatapang natin, wala lamang kayong ginagawa. Hanggang Facebook na lang tayo. Ano yun? Walang may tulong yung hanggang Facebook lang tayo. Tapos sasabihin nyo sa akin, dada ako ng dada. Hindi nyo lang alam. Sabihin nyo bukas, bigyan nyo ako ng kasama. Simulan ko bukas. Simulan ko bukas. Pero ang problema, hindi ko man kakayanin kung 3 lang kami. Kailang 3 milyon. Kaya, alam mo, may 3 milyon, hindi, tapos na. Tapos na ang laban. Dahil alam ko ang AFP kung saan magdi-decide yan eh. Kasi ang AFP, tumitingin lang kung saan ang nakakaraming kumikilos. At alam rin nila ang tama't mali. Hindi lang sila makapalag. Kasi hindi pa tamang panahon. Kasi nga, una, hindi tayo nagkakaisa. Lalo na yung mga DDS, hindi rin nagkakaisa. Maraming vloggers, content lang hinahabol. Ngayon, nawala na mga DDS nung ginamit lang yung mga Duterte. Ginamit lang Duterte para lang sumikat, para lang magkapera. Sana naman, wala akong question sa magkapera. Pero yung mga sinasabi natin, panindigan natin, huwag tayong matras. Manindigan tayo. Ganun lang ang aking hinahanap. Yun lang. Maraming salamat mga kaibigan.